Good evening, Special. Good evening, Teacher Rachel. Good evening, classmates. I'm glad to see you all today. Okay, so what day is today? Monday. Today. Settle down, lingkod. Thank you, Teacher Rachel. So, since Monday man, so nasa tayo lain nga story. Biyan sa title sa itong story. My shoes. My shoes. So, ang first na to buhaton, basahon sa nato ang mga words nga lisod. Be. Sige, ang sa may basa ni? Yesterday. Birthday. Father. Boat. Bought. Bought. New. New. Dili now. New. New. Choose. Orange. White. Leather. 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 Comfortable. 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 Because. Dili because eh. Because. Because. Unsa gani ni? Bought. Bought. Kani? Birthday. Kani? Leather. Comfortable. 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 Clean. Okay. Sige, ako ang nabasahan yun. Ikaw human ako ka muna. Yes. First, Ako first mo basa. sunod. Yes, mahuman ako sa story. Ikaw muna sa sunod. Ako. Sige, okay. Kasabot. My shoes. Yesterday, it was my birthday. My father bought me new shoes. They are orange and white. They are made of leather. They are very comfortable. I'm happy because it fits my feet. Beka mo. My shoes. Yesterday it was my birthday. My father bought me new shoes. They are orange and white. They are made of leather. 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 They are very comfortable. I'm happy because it fits my feet. Okay, very good. So, kinsa may nakasabot sa story? Diyon sa man ang story about. Diyon sa man. Gipalitan siya og Choose. bag-o nga sapatos. So, Birthday niya. okay, so gahapon birthday niya. Dayon, ang iyahang papa gipalitan siya og Choose. bag-o nga shoes, bag-o nga sapatos. They are orange and white. Oh, so ang color sa sapatos kay orange og white. Dili ka ng orange sa left na white sa left ha dili. Kana ganing ang sapatos mo. Sagol. Oh, sagol ba? Kasi color sa sapatos eh. White ra way orange. Sunod, they are made of leather. Unsa man ang leather? Palit. Unsa kay kinsa kay og leather? Isa? Unsa man ang leather el? Palit siya. Palit siya. Sapatos. Dili. Ang leather kay kuha na siya kanang panit. Kabantay mo ng mga Palit sa mga sapatos nga kanang ganing dili gumang nga sapatos, kanang bugat nga sapatos. Ay, kasi ano ito? Dili man dili man na leather. Nakita niya tama og leather kung makita kong leather. Asa? Wala man tayong leather diri sa room. Dito to. Nakita niya tama og leather. Ang leather kay kuan ha kanang panit. Panit sa kwan? Pwede. Sunod, they are very comfortable. I'm happy because it fits my feet. Anong nalipay siya? Naligo niya sa sapatos. So, naigo niya ang sapatos, no?
Di ka mo, palitan mo ang sapatos niya. Dili, maigo. Malipay mo, dili. Dili nga naman. Ay. Ang sabi, balik nga dati. Ay. Malipay ka kay nigdako nimo magamit gyapon nimo. Malipay ba ka nga palitan kag sapatos nga dili maigo nimo. Okay ra kay dako naman na. Mabay magamit ra gyapon ning dako no. Ikaw butok. Malipay ka. Oo, okay ra ti kay ako sa lubon niya dako. Paghamog tubag no, okay ra kay magamit pa dako ninyo. Sumo to siya ang story guys. Again, magsako. Mm. Oh, Oh, so nakasabot na sa story. Kulo na lang na kukuha. Unsa gani color sa sapatos? White. Orange and white. So kinsa may nagpalit sa iyang sapatos? Yung father. Young father. Okay. Sige, very good. Sige, ang inyong buhaton kay i-memorize ang story. Kaya later, i-recite na nako. Okay, students, let's have a short recap about what I have discussed katong pag last Thursday regarding sa sentence. Ang sentence, gicompose siya sa subject of predicate. So, ang subject is siya ang topic. Understood? Yes. Istoryahan. So, ang predicate, mao ang panaguri or siya unsay gibuhat sa subject. Mao na ang predicate. Kuha? Yes. So, naghimo ko diri kanang exam ninyo. So, listen to the instruction. Underlined the subject, then put S below. So, inyong underlinean below. Underlinean ang subject sa ubos, inyong i-identify kung subject ba na siya o predicate. So, ang predicate, tutangan nyo sa below o letter T. Ang subject, letter S. Okay? Yes. Start now. Your seats. Okay, Julian, please read our story for this week. Good friends. There is a mouse and lion. The mouse is brown and the lion is same. They are good friends. One day they went to the forest. Okay. They got some food to eat. They like to eat and eat. They They want went when rested. that well after. Okay, sit down. Thank you. Our story for this week is titled is Good Friends. There is a mouse. Ang saan ng mouse? Ilaga. Okay, very good. Ilaga. Ang lion. Leon. Leon. Lion sa English. The mouse is Tom. So, ang pangalan ko na sa mouse si Tom. and the lion is Sim ang pangan. They are good friends. So, maayo sila nga mga amigo or amiga. One day, they went to the forest. So, sa punong kaadlaw, niadto sila sa kalasangan o forest. Ang forest is kalasangan. They got some food to eat. So, nanguha ko sila mga pagkaon na ilang kaunon. They like to eat and eat. So, ganahan kami sila nga masigis lang kaon.
They went, rested well after. So pagkahuman ko yung sikaon, ning pahulay sila pagkahuman. So like nato mga tao sad atong i-compare atong sa lion ug mouse, kita po tao natay mga amigo o amiga. So ganahan ta magbaning-banding, di ba? Mga untag unsay atong makaon, then magchika-chika, di ba? Nana sad ang story nato karon sa mouse o lion. Okay, good evening students. Good evening, Teacher Rosel. Okay, may repeat. Please read our story for this week. Golden Key. Once upon a time, in a cozy village, there was a diligent ant named Andy. One day, Andy found a golden key by the river. He eagerly searched for its meaning, a key to open a hidden treasure. Andy asked others to help, showing them his discovery. Together, they deciphered the key's message and embarked on an exciting adventure. Along the way, they encountered obstacles like deep caves and steep mountains, but never gave up. Finally, after a long journey, they unlocked the treasure chest, revealing a breathtaking collection of jewels and ancient artifacts. Andy and his friends celebrated their success, grateful for the power of teamwork and perseverance. Okay, thank you. Okay, the story is all about the golden key. So, ang bulawan kuno nga Yahweh. Once upon a time in a cozy village. So, sa kuno kaadlaw sa komportable nga baryo, there was a diligent ant. Dunay makugihon nga amigas. Ang pangalan si Andy. One day, sa kaadlaw, Andy found a golden key. Si Andy kuno usa ka adlaw nakita siya og bulawan nga Yahweh dito sa sapa by the river. He eagerly searched for its meaning. So makugihon siya nga nangita sa meaning ato nga Yahweh. Okay, to open the hidden treasure para kuno maablihan ang mahiwaga nga treasure or kayamanan. Andy asked other to help. So si Andy kuno nangayo og tabang sa lain nga mga tao or sa iyang mga higala. Showing them his discovery. Iyang gipakita kung unsa ang iyang nadiskubrian. Together, they deciphered. So, nag-uban kuno sila og pagpangita sa Yahweh nga mensahe and embark an exciting adventure. So, nag-embark kuno. So, misakay sila or magsugod sila sa sinugdanan kuno kung asa gito nila makita ang kuan kayamanan sa Yahweh. Finally, the message and embark an exciting adventure. Along the way, they encountered obstacles. So, sa ilang pagpangita, naka-encountered silang mga pagsulay like deep caves. So, lawom kuno nga langob, steep mountains ang ilang mga pagsuway. Pero wala sila ni give up, but never give up. Finally, after a long journey, so sa katapusan kuno sa kataas sa ilang journey, they unlock the treasure chest. So ila kunong naabli ang katong treasure chest, revealing a breathtaking collection of jewels. So na-reveal dito kung unsay sulo dito sa mahiwagang baol. Breathtaking collection of jewels. So mga alahas o mga ancient artifacts. Kanang mga, when we say ancient artifacts, kanang mga karaan nga kuan bitaw. Sa kailang term maning karaan, mga tawagan ni ancient artifacts. Other terms, anak,
ancient artifacts kanang ibaligi agay na sa mga kuan karon mga vlogger kanang mga karaan nga kuan mahal na siya og value. Andy and his friends celebrated their success. So si Andy kunog iyang mga higala ilang giselebrar ang ilang kalampusan, grateful for power of teamwork and perseverance. So kung naadyoy perseverance o paglaghutay o teamwork pag tinabangay, so there's no way nga mo success mo sa inyong goal. Like sa inyong pagkastudyante, kung makugihon mo, mutuon, mo follow sa rules sa school, ka mo pass sa mga projects, so there's no way nga ang atong grades okay kayo, ang uban with honors. So bisan tag dili with honors, dapat jud ta magkugi sa atong pag-eskwela. Mo reflect ranis ang diligent and kung makugihon ta sa atong pagkastudyante, mo reflect na sa atong grado. Okay? Okay. Thank you.